Kabanata 931. Sa loob ng billiard hall. Si Yuan ay nakaupo sa sofa, umiinom kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Kuya Yuan, huwag kang magalit. Dapat nasa police station na ang batang iyo, tumawa ang isa sa kanila. Biglang humigop si Yuan, kapag ang batang iyon ay nasa kulungan, magiging akin si Jaya. Magpapasaya ako. Kuya Yuan, may naghahanap sayo. May nagsumbong sa labas ng pinto. Ikinaway ni Yuan ang kanyang kamay, ayoko siyang makita. Sinabi niya na talagang gusto mo siyang makita. Ang pangalan niya ay Lito. Nang marinig ang pangalang ito, nag-react si Yuan na parang nakakita ng multo. Sabay-sabay silang tumayo, anong sabi mo? Mukhang nagulat sila, hindi ba dapat nasa police station na siya ngayon? This isn't possible. Sa sandaling iyon, pumasok si Lito sa silid, Yuan ayaw mo bang maghiganti? Nandito ako ngayon, hindi mo ba ako tatanggapin? Ikaw. Napaatras si Yuan sa takot. Nagulat ka ba na hindi ako naaresto? Hindi yun ang dapat mong ikabahala. Mas dapat kang mag-alala sa mga susunod na mangyayari. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Lito. Mabigat na umupo si Yuan sa sofa at nagutos, alisin mo siya, at huwag kang magpigil. Ang mga naruroon ay nagsimulang mag-rally ng kanilang mga sandata, kasama si Lito. Ang isa sa kanila ay kumuha ng isang upuan at inindayog ito kay Lito. Bang! Bago pa siya matamaan ng upuan, sumabog na ito sa isang iglap. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa lahat ng naruroon na may suot na nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sino ba talaga ang lalaking ito? Atakehin siya, all together. Patayin. Isang grupo ng 7 o 8 lalaki, na baluktot ang kanilang mga mukha sa galit, sabay-sabay na sumugod sa kanya. Hinawakan ni Lito ang palso ng isang salarin, marahas itong pinahihit habang mabilis niyang sinipa ang isa pa. Sa loob lamang ng mahigit 12 segundo o higit pa, ilang katawan ang nakahandusay sa sahig. Mukhang hindi sapat ang iyong naunang aralin. Hindi mo pa rin naiintindihan kung sino ang iyong kinakaharap. Sinipa ni Lito si Yuan at tumilapon sa sahig at nabali ang kanyang binti sa pamamagitan ng pagtapak. Inilabas ang kanyang mga pangil, umungal si Yuan, hindi ka pakakawala ng tatay ko. Hindi lang ikaw, hindi rin niya patatawarin ang pamilya Shen. Sige, puntahan natin siya. Hinawakan ni Lito ang kanyang kwelyo at gumawa ng malalaking hakbang patungo sa labasan. Sa opisina ng underground casino, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may parisukat na mukha ay duling at bumubuga ng tabako, maliwanag na nagsasaya. Ang lalaking ito ay ang ama ni Yuan, si Bolsek Joe, na siya ring underground na boss ng casino. Nakaluhod sa harap niya ang isang binata na nagsabi sa kanya, Boss, itong bastos na ito ang nagtaksil sa iyo at nagbigay ng mga pahiwatig sa pulis. Gamit ang kanyang kamay, itinuro ni Bolsek, alisin mo siya, linisin mo ito. Iminungkahi ng isang alipors, ililibing ba natin ito sa likod na burol? Tumango si Bolsek, ilibing mo ito ng malalim, ayaw namin itong matuklasan. Tumango ang alipors at inakay ang kanyang mga tauhan. Nang ipagpapatuloy ni Bolsek ang kanyang smoke session, bumalik ang lalaki. Ano pa ba? Kumunat ang noo ni Bolsek. Boss! Itinuro ng kasambahay ang pintuan, ang young master, siya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lito sa pintuan. Sa kanyang mga kamay, hinihila niya si Yuan na para bang hinihila niya ang isang patay na aso. Nang makita ang eksenang ito, biglang naging yelo ang mukha ni Bolsek, bata, nangangahas kang saktan ang anak ko sa Balan County, matapang ka ba o walang isip lang. Inihagis ni Lito si Yuan sa sahig at tinapakan ang kanyang kamay, isipin mo ang iyong mga salita, Mr. Joe, kung hindi, hindi magiging maayos ang iyong anak. Hey! Ang lakas ng loob mo. Ngumisi si Bolsek Joe. Siya ay itinuturing na hari sa ilalim ng lupa ng Balan County, sino ang maglalakas loob na guluhin siya? Nambobola lang ang batang ito. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react, nabali na ni Lito ang isa sa mga daliri ni Yuan. Galit na galit si Bolsek, you really dare. Ngumisi si Lito, humakbang at binali ang isa pang daliri. Tumigil ka, o hindi kita bibitawan. Hinampis ni Bolsek ang mesa at tumayo. Mukhang hindi naiintindihan ni Mr. Joe. I told you to mind your words. Walang pakialam na sabi ni Lito, nabali na naman ang isa pang daliri. Napabuntong hininga si Bolsek Joe. Napagtanto niyang nagkamali siya ng palagay. Sa pagkakataong ito, mahihirapan na siyang magsalita. Tahimik na gumalaw ang kanyang kamay sa maliit ng kanyang likod, at biglang may lumitaw na baril sa kanyang kamay, na nakatutok kay Lito. Anak, sa tingin mo hindi magiging handa ang isang tulad ko. Bitawan mo ang anak ko, o tingnan natin kung kaninong paa ang mas mabilis, ang sa iyo o ang bala ko.
Hindi naniniwala si Bolsek na may makakatayo ng walang takot sa harap ng baril. Bahagyang ngumiti si Lito, fine, shoot. Ikaw ang humihingi nito. Sa pag-igting ng kanyang mga ngipin, hinaila ni Bolsek ang gatilyo. Bang! Isang napakalakas na putok ang umalangaw-ngaw. Pagkaraan ng isang segundo, ang mukha ni Bolsek ay namutla. Bago niya nalaman, si Yuan ay inangat ni Li Xiao mula sa sahig, at ang bala ay tumama sa kanyang balikat. Nang marinig ang sigaw ng kanyang anak, hindi mapigilan ang pagkibot ng mukha ni Bolsek. Anak, hinding-hindi kita papakawalan ng basta-basta. Ang kanyang mga salita ay halos hindi umalis sa kanyang mga labi, at si Lito ay itinaboy si Yuan. Sa sumunod na segundo, nakatayo siya sa harap mismo ni Bolsek. Bago pa man mahayla ni Bolsek ang gatilyo, nasa kamay na ni Lito ang baril. Ang kadiliman ng baril ay nakatutok sa templo ni Bolsek. Huwag mo akong patayin. Mapatla ang mukha ni Bolsek. Lumuhod. Ang tono ni Lito ay medyo walang pakialam, ngunit ang kanyang aura ay napakalakas, dahilan upang lumuhod si Bolsek sa sahig. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang matandang kamay sa underworld. Bagamat natakot siya, mabilis siyang kumalma, nagbabanta, bata, huwag mong isipin na hindi ka magagapi dahil may baril ka. Kung maglakas loob kang kumilos ng padalos-dalos, hindi ka makakalabas ng Belen County ng buhay. Binabantaan mo ako. Kinunot ni Lito ang sulok ng kanyang mga labi, pinaputukan ng bala ang kanyang balikat. Bumulwak ang matingkad na pulang dugo, at napasigaw si Bolsek sa matinding paghihirap. Sa susunod na segundo, hinaila muli ni Lito ang gatilyo, tinutukan ang kanyang templo, na nagsasabing, mayroon akong mungkahi. Ikaw. Magsalita ka. Hindi na naglakas loob si Bolsek na magsalita ng masasakit na salita. Casual na sinabi ni Lito, isara ang iyong underground gambling den. Ano? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Bolsek dahil malaki ang kita mula sa underground na sugal, na walang alinlangan na tumama sa kanya kung saan ito masakit. Nang makita siyang nag-aalangan, biglang nagpasok si Lito ng isang tabletang panggamot sa kanyang bibig. Naramdaman lamang ni Bolsek ang matinding sakit sa buong katawan, na sinundan ng pag-aapoy, ito ay hindi matiis. Tiningnan siya ni Lito nang walang pakialam. Ito ay isang uri ng uod, aatake ito minsan sa isang araw. Kung wala ang panlunas, gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa sakit na ito. Bigyan mo ako ng panlunas, at isasara ko ang sugal. Walang pag-aalinlangan si Bolsek. Bahagyang sinabi ni Lito, hihintayin kita sa istasyon ng pulis bukas ng umaga. Si Bolsek ay natakot ng walang kabuluhan, sa kanyang buhay na nakabitin sa isang hibla, maaari lamang niyang piliin na kompromiso. Tumalikod si Lito, ngunit biglang huminto ang kanyang mga hakbang, binalingan ng nagbabantang sulyap kay Yuan, sa pamilya Shen, kung maglakas loob kang lapitan sila, lilipulin ko kayo at ang iyong anak. With that, hinawakan niya ang door handle. Isang biglaang, malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw habang ang matipunong pinto ay nahati sa ilang piraso. Ang mukha ni Bolsek ay namutla sa hindi makapaniwala, ito. Ito ay hindi tinatabla ng bala. Sa wakas, naunawaan niya kung anong uri ng pag-iral ang nasaktan niya. Kinabukasan, sa police station. Dumating si Lito sa pasukan ng istasyon, papunta kay Jocelyn Leo na papasok sa trabaho. Anong ginagawa mo dito? She asked weirdly. May hinihintay ako, walang pakialam na tugon ni Lito. Sino ang hinihintay mo? Hinihintay ko si Bolsek Joe, sabi ni Lito. Medyo nagulat si Jocelyn, ibig mong sabihin ay ang pinakamalaking kontrabida sa Belen County, hindi ba? Tumango si Lito, tama. Si Jocelyn ay mukhang hindi makapaniwala, paano siya magpapakita sa istasyon ng pulis. Noon pa namin siya pinagmamasdan, ngunit lahat ng pagtatangka ay nabigo. Walang pakialam na sumagot si Lito, ngayon, susuko siya. Fact! Hindi napigilan ni Jocelyn na matawa, ano ang pinagsasabi mo? Huwag kang magbiro. Maya-maya pa ay may humantong sasakyan sa harap nila. Bumaba si Bolsek sa sasakyan, hawak ang isang bundle ng mga dokumento. Sa sobrang sama ng tingin sa suot dahil sa pahirap ng guworm, lumapit siya. Nang makita si Bolsek, nanlaki ang mga mata ni Jocelyn sa pagtataka. Tama si Lito. Iniabot ni Bolsek ang mga dokumento kay Jocelyn, opisyal, ito ang lahat ng aking mga account. Pakiusap arestuhin ako. Napabuntong hininga si Jocelyn at agad na hinugot ang mga posas para igapos si Bolsek. Dumating ang ilan pang mga opisyal upang ihatid si Bolsek. Boom! Lumuhad si Bolsek sa harap mismo ni Lito, kuya, bigyan mo ako ng antidote. Kung magkakaroon pa ako ng panibagong atake, hindi na ako mabubuhay. Napatulala ang lahat kay Lito.
Sinong mag-aakala na ang magnanakaw, na ilang taon nang hindi nahuli, ay luluhod kay Lito? Inilabas ni Lito ang antidote, at nilunok ito ni Bolsek ng walang pag-aalinlangan. Lito, talagang tinulungan mo kami sa pagkakataong ito. Maaari kaming magbigay ng papuri para sa iyo. Ito ay isang karangalan, tumingin si Jocelyn kay Lito na may paghanga sa kanyang mga mata. Itinuro ni Lito ang likod ni Jocelyn, tingnan mo dali. Lumingon si Jocelyn para tumingin, ngunit wala siyang nakita at sumimangot, ano ba? Sa pag-ikot, natuklasan niya na wala na si Lito. Kaya, gumawa ng mabubuting gawa at walang bakas. Anong kakaibang tao, sabi ni Jocelyn habang ipinadyak niya ang kanyang paa sa inis. Sa tirahan ng Shen, kumatok sa pinto. Nang buksan ni Jaya ang pinto at nakita si Yuan na nakatayo sa pintuan, natakot siya at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Si Yuan, na hindi na ipinagmamalaki ang kanyang dating kayabangan, ay naglabas ng isang sobra, huwag kang matakot, pumunta ako upang humingi ng tawad, ang perang ito ay para pambawi sa iyong mga pagkalugi. May kahinahinalang kinuha ni Jaya ang sobra, at nalaman na may laman nga itong pera. Hinaplos ang kanyang mga kamay, mahinahong sinabi ni Yuan, pakisabi sa iyong kaibigan na may apelyidong Argel na mula ngayon, hindi na tayo magkukross ng landas ng isa't isa. Dahil doon, napabuga siya ng usok. Dahil ba kay Lito? Si Jaya ay puno ng pagdududa, saan siya nagpunta? Kuya, dito. Sa malawak na ligaw na kabundukan, hinawi ni Linggang ang isang kurtina ng mga baging na ginagamit para sa pagbabalat kayo, na nagpapakita ng malalim na kuweba kay Lito. Sa pagtawid sa kuwebang ito at paglalakad ng 3 araw pa, mararating natin ang Central City. Sa pagbanggit sa lugar, may masalimuot na tingin sa mukha ni Linggang. Tumango si Lito, tumingin kay Lian at sinabing, tara na. 3 figure, isang malaki at 2 maliit, ang patungo sa kuweba. Pagkatapos ng isang araw at gabi ng paglalakbay, huminto sila upang magpahinga sa tabi ng batis. Sa dikalayuan, may biglang tunog ng matinding labanan. Lumingon si Lito kina Linggang at Lian at sinabing, magtago kayo, kung sakaling maraming kaaway at hindi sinasadyang masaktan kayo. Ang magkapatid ay masunaring nagtago sa mga palumpong. Naglakad si Lito patungo sa ilog at tumayo sa isang malaking bato. Hehe. Ngayon, mamamatay ka sa kamay ko. Umalangaw-ngaw ang mabangis na boses ng isang babae. Pagkatapos, isang babaeng naka-green na damit ang itinapon mula sa itaas papunta sa ilog. Kasunod, hinabol siya ng isang babaeng nakapulang palda, tinutusok ang kanyang espada sa babaeng naka-green na damit. Muling sumabak ang dalawa sa isang matinding labanan, pantay-pantay at hindi mapaghihiwalay. Parehong nagtamo ng malubhang pinsala, at nahulog sa tubig, hindi makagalaw. Red Frost, pinanganak tayo sa iisang ugat. Bakit kailangan mong gawin ito? Umubo ng subo ng dugo ang babaeng nakasuot ng berdeng damit. Ang babaeng nagngangalang Red Frost ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Iligtas mo sa akin ang iyong pagkukunwari. Thump! 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 Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang mga palekpak. Napalingon ng dalawa at doon lang nila napansin ang isang binata na may buong mukha ng ngiti na nakaupo sa malaking bato sa malapit. Kabanata 932. Sino ka ba, matapang na nakikinig sa usapan namin? Dumilat si Red Frost, hindi ka nais-nais na tumingin kay Lito. Kalmadong sumagot si Lito, nakaupo ako dito bago ka dumating, kumusta ang pakikinig sa inyong usapan? Malamig na nagsalita si Red Frost, wala akong pakialam sa pagdating mo, umalis ka na rito, kung hindi, hindi magiging maganda ang katapusan mo. Kinagat ni Lito ang kanyang dila, tila ang babaeng ito na pinangalan ng Red Frost ay may maapoy at malakas na ugali. Sa kabaligtaran, ang ibang babae sa berdeng damit na hindi nagsasalita mula sa simula, ay tila nagtataglay ng isang mas matahimik at binubuong kilos. Nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, ngumisi si Lito at sinabing, hindi mo man lang maiangat ang isang daliri sa ngayon. Hindi ba't ikaw ang maaaring hindi makakain ng masarap na prutas kung magpasya akong gumawa ng isang bagay? Nagdilim ang ekspresyon ni Red Frost, malamig na umungol, isang pulakan na nagnanasa sa laman ng sisni. Bigla, parang may naisip siya at lumingon kay Lito, gusto mo ba ng malaking halaga? Kung papatayin mo siya, bibigyan kita ng ginto hanggat gusto mo. Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang babaeng naka-green na damit, puno ng galit ang kanyang tingin. Kahit gaanong ginto ang gusto ko. Tumaas ang isang kilay ni Lito. Tumango si Red Frost, oo naman. While affirming, she sneered internally, it appears this young man is tempted. Kaya't siya ay isang tao lamang na maaaring indayog ng kaunting ginto. Tumango si Lito, sige, gusto ko ng 100,000 ng ginto.
Oo naman, patayin mo siya para sa akin. Sabi ni Red Frost, puno ng puot ang boses niya. Nagpalit ng ekspresyon ang babaeng naka-green na damit, Red Frost, huwag kang masyadong lumayo. Kung ano man ang isyo nating magkakapatid, bakit may kasamang tagalabas? Hehe, natatakot ka ba? Inilabas ni Red Frost ang isang punyal mula sa kanyang baywang at inihagis ito kay Lito, bilasan mo siyang patayin. Hinawakan ni Lito ang punyal at tumalon sa tubig, naglakad patungo sa babaeng nakasuot ng berdeng damit. Bahagyang kumunat ang noo ng babaeng naka-green dress, seryoso ang boses, don't trust her. Knowing my sister's nature, once she recovered, she will definitely not let go. I suggest you leave quickly. Don't slide in trouble. Pinaglaruan ni Lito ang punyal, tumawa ng mahina, mahilig lang akong gumawa ng gulo. Pagkasabi nito, pinitik niya ang kanyang kamay, at natunto ng punyal ang isang arko ng puting liwanag sa hangin. Ang babae sa berdeng damit ay nagbago ng kanyang ekspresyon, iniisip na siya ay malapit ng mamatay, na likas na nakapikit. Gayunpaman, hiniwalang ni Lito ang sarili niyang damit, pinunit ang isang piraso ng tela, at ibinalot ito sa sugat ng babae sa balikat ng berdeng damit. Nagulat siya saglit, ikaw. Mabuti pang kaunti ang sasabihin mo. Hinawakan ni Lito ang kanyang baywang gamit ang isang kamay at ipinasok ang isa pa sa ilalim ng kanyang mga binti, iniangat siya mula sa tubig. Agad namang namula ang babaeng nakasuot ng berdeng damit, kaya kung maglakad mag-isa. Sigurado ka ba? Inilapag siya ni Lito sa lupa, at muntik na siyang madapa. Sa pagmamadali, niyakap siya nito. Nang makita ang nangyari, nagalit si Red Frost, naglakas loob ka bang linlangin ako? Hinihiling ko ang iyong kamatayan. Walang pakialam na tumugon si Lito, sinadya kong iligtas ka sa orihinal, ngunit sa iyong makamandag na dila, maaari kitang iwanan sa tubig upang lumunin ng isda. Sumimangot ang babaeng naka-green dress, baka gusto mo siyang iligtas. Humakbang si Lito sa batis. Sa malamig na pag-uugali, nagtanong si Red Frost, mayroon ka bang guwantes? Huwag mo akong hawakan ng direkta gamit ang iyong mga kamay. Tumawa si Lito, hinawakan ang kanyang palda, pinunit ang isang malaking piraso, at ginamit ito upang malagyan ng benda ang kanyang sugat. Dahil dito, lubusang nalantad ang kanyang dalawang Snow White beautiful legs. Ang walang ingat. Sigaw niya, tinakpan ang kanyang mga binti, na nagngangalit sa galit. Binuhat siya ni Lito at sinabing walang katotohanan, mas mabuti pang itikom mo ang iyong bibig, o itatapon kita sa mas malalim na tubig. Walang pagpipilian si Red Frost kundi ang tumahimik, ngunit ang kanyang dibdib ay kumakabog sa pinipigilang galit. Sa ilalim ng malaking puno, ang dalawang babae na sa una ay hindi makayanang maghiwalay, ngayon ay parang nalunod na mga daga, ang kanilang mga hubog ay kitang-kita na. Umubo si Lito, maghahanap ako ng ilang patpat para magsindi ng apoy. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng apoy, at ang kanilang mga damit ay mabilis na natuyo. Sa sandaling ito, may ingay ng mga tao at isang kakaibang pagsipol mula sa hindi kalayuan. Nang marinig ang ingay, napangiti ang mga labi ni Red Frost, at tumingin siya sa babaeng naka-green na damit, ate, mukhang mas mabilis dumating ang mga tao ko. Natalo ka. Ang babaeng naka-green na damit ay may seryosong ekspresyon, hindi umimik kahit isang salita. Hindi nagtagal, humigit kumulang 100 tao ang sumugod at lumuhad kay Red Frost, guro. Wala kang silbi, napakatagal sumagot. Si Red Frost fumed. Itinuro niya si Lito at ang babaeng naka-green na damit, patayin ang batang iyon, at siya rin. Huwag hayaang makatakas ang sinuman. Kumunat ang noo ni Lito, nakatingin kay Red Frost, hoy, niligtas lang kita, at ganito ang igaganti mo sa akin. Ngumisi si Red Frost, sino ka sa tingin mo? Naglakas loob ka pang ang makipaglaya sa akin kanina, masyado na akong maluwag sa hindi pagbali ng paa mo. Sa isang kisap mata, si Lito ay napapaligiran ng kanyang mga nasasakupan. Lahat sila ay dalubhasa, mabibigat na kalaban na sa labas ng mundo ay kayang harapin ang daan-daang mga kalaban ng mag-isa. Umatras ka. Ang babaeng naka-green na damit ay dahan-daang tumayo, inilagay ang sarili sa pagitan ni Lito at ng paparating na grupo. Bumulong siya ng isang mantra, ang kanyang mga payat na daliri ay bumubuo ng isang selyo, at ang mga guhit ng gininto ang liwanag ay sumabog mula sa kanyang mga daliri. Divine Valley Seal. Nang makita ito, bumagsak ang mga mukha ng karamihan, umatras sa takot. Kalmadong nagsalita ang babaeng naka-green na damit, Red Frost, ito na ang huling pagkakataon na kukunin ko ang iyong kusa, umalis ka na. Ni minsan hindi ko naisip na ikaw talaga ang makakalusot. Well, sa susunod na pagkikita natin, walang alinlangan na hindi kita bibitawan. Sagot ni Red Frost. Umalis si Red Frost at ang kanyang mga alipores.
Pagkaalis nila ay bumagsak ang babaeng naka-green dress. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Lito at nahawakan siya. Umubo ng subo ng dugo ang babaeng naka-green dress, umalis ka na dito dali. Malalaman nilang niloko ko sila. Halos hindi natapos ang kanyang pangungusap, siya ay nahimatay. Kuya, parang nahimatay siya, sabi ni Linggang, humakbang pasulong. Sinilip siya ni Lian at sinabing, ang ganda talaga ng babaeng ito. Iminungkahi ni Lito, umalis muna tayo dito at humanap ng tagong lugar para gamutin ang mga sugat niya. Gamit ang kanyang cultivation technique, si Lito, kasama ang magkapatid na Linggang at Lian, ay nakahanap ng isang liblib na kuweba. Kinabukasan. Ang ginang sa berdeng damit ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Paglingon niya ay may nakita siyang lalaki na nakahiga sa tabi niya. Bam! Mabilis niyang sinipa si Lito na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagising si Lito, anong nangyayari? Matayog na itinaas ng ginang sa berdeng damit, puno ng pagmamalaki ang mukha. You're presumptuous. How dare you share a bed with me? Napakamot ng ulo si Lito, ako. Sa sandaling ito, pumasok sina Linggang at Lian. Ibinuhos ni Lian ang prutas mula sa kanyang braso papunta sa babaeng naka-green na damit, masayang sinabi, Miss, nagising ka na. Kagabi ay pinagaling ka ni Kuya, at bumagsak lamang pagkatapos. Pinagaling ako. Saglit na natigilan ang babaeng naka-green dress, maingat na pinakiramdaman at totoo nga, mas nakahinga ang kanyang katawan. I'm sorry. I misunderstood you. Medyo awkward na sabi niya. Bahagyang sinabi ni Lito, okay lang, kumain ka muna. Ang babaeng naka-green na damit ay tumingin kina Linggang at Lian, kasama mo ba itong dalawang bata? Agad na sinabi ni Linggang sabay tingin, kami ay isang pamilya. Pagkasabi nito, binigyan niya si Lito ng isang kindat. Tumango si Lito, tama, ako ang kanilang kuya. Bahagyang kumunat ang noo ng babaeng naka-green dress, magkamukha silang dalawa, pero ibang-iba ka sa kanila. Ngumiti si Linggang at sumagot, ako at ang aking kapatid na babae ay sumusunod sa aming ina, habang ang aming nakatatandang kapatid ay kamukha ng aming ama. Si Lito ay banayad na nagbigay sa kanya ng thumbs up para sa kanyang mabilis na pag-iisip. Na may nakakabinging boses, nagtanong si Lian, Miss, ano ang pangalan mo? Saan ka galing? Bakit gusto kang patayin ng mabangis na kapatid na babae na nakasuot ng pula? Ang pangalan ko ay Zuan Xiao, isang ordinaryong tao sa daang-libong bundok na ito. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng babae, as for my sister, we have some misunderstandings between us. Napabuntong hininga si Lito, tiyak na peking pangalan ito. Kung titingnan ng kapangyarihan ng babae, ito ay lubhang kahanga-hanga na hindi siya maaaring maging isang simpleng ordinaryong tao. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lian, kung gayon, Sister Zuan na lang ang itatawag ko sa iyo. Tumango si Zuan, oo naman. Sinuri siya ni Lito, kailangan mo nang hindi bababa sa 3 araw para gumaling mula sa iyong mga pinsala. Mukhang kailangan nating mag-antala ng 3 araw. Masunaring tumango si Lian, okay lang, mas mahalaga ang pagtulong sa mga tao. Tinapik ni Zuan ang kanyang ulo, ikaw ay isang mabuting babae. Nakaupo siya ng tuwid, ang kanyang mga payat na kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, poised, elegante, marangal, at natural. Nagmamadali ba kayong lahat? Saan kayo patungo? Tumingin siya kay Lito. Sumulyap si Lito kay Linggang, sinabi ni Linggang, pupunta kami sa Central City. Sumimangot si Zuan, narinig ko na naganap ang kaguluhan doon. Ang matandang pinuno ng lungsod ay pinaslang, ang kanyang nakababatang kapatid ay nagpasimula ng isang taksil na kudeta, at kasalukuyang may kaguluhan. Iminumungkahi ko sa inyo na huwag pumunta ngayon. Sinabi ni Linggang sa nagngangalit na mga ngipin, kailangan na nating umalis. Tumigil sandali si Zuan, sinusuri si Linggang. Maya-maya, tila may naisip siya, at bahagyang humigpit ang mapupulang labi niya, narinig kong nawawala ang 2 anak ng matandang city master sa gitna ng kaguluhan. Nagbago ang mga ekspresyon ni Linggang at Lian, at pareho silang natahimik. Bahagyang ngumiti si Zuan at bumantong hininga, umiling-iling, sa ganitong kaguluhan, nakakalungkot na halos hindi makatakas ang isang tao mula sa kapahamakan. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag sina Linggang at Lian. Pagkaraan ng 2 araw, gumaling na ang kalahati ng mga sugat ni Zuan. Kinuha ni Lito si Linggang at ang kanyang kapatid, naghahanda na manghuli ng ilang isda para tulungan si Zuan na mabawi ang kanyang lakas. Tumayo si Zuan at ngumiti, samahan na kita. Ilang araw na akong nakakulong dito, mabuti pang lumabas para mamasyal. Dumating silang 4 sa may batis. Sumisid sina Lito at Linggang sa tubig para manghuli ng isda.
Si Zuan, kasama si Lian, ay pinanood sila sa gilid. Gayunpaman, ang kapayapaan ay nabasag ng isang nakakatakot na dagandong. A beast that looked like a bun, nagniningning ng gininto ang aura, at kasing laki ng tatlong tigre ay dahan-daang lumabas mula sa kakahuyan. Ang gininto ang berdeng mga mata nito ay malamig na tinitigan ang ilang tao, sa wakas ay tumira sa pinakamaliit, si Lian. Lian, umatras ka. Nang makita ang halimaw, si Zuan ay nagkaroon ng napakaseryosong ekspresyon at mabilis na tumayo. Binuksan niya ng bahagya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang berdeng mahabang espada sa kanyang kamay. Tinanong ni Lito si Lingang, ano ito? Delikado ba? Bahagyang nanginig ang katawan ni Lingang, tinatawag itong Beast King, ang pinaka-nakakatakot na hayop sa malalawak na kabundukan na ito. Wala umano sa lima sa lahat ng bundok. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman makakakita ng isa sa buong buhay nila. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isa ngayon. Dinilaan ni Lingang ang kanyang tuyong labi, sinasabi na ang isang Beast King ay maaaring mabuhay ng hanggang 10,000 taon, at ang isang adult na Beast King ay maaaring pumutol sa isang martial arts master gamit ang mga kamay. Nagtaas ng kilay si Lito sa pagtataka, napakabisyo. Tumango si Lingang, ang espiritual na tableta sa loob ng Beast King ay isang bihirang kayamanan sa mundo. Maraming dalubhasang mandirigma ang naghahanap nito, ng ahas na labanan ang Beast King, para lamang maging hapunan nito. Kabanata 933. Bahagyang dumampi sa lupa ang mga paa ni Zuan, lumapag sa harap ng higanteng hayop na may tame time na ekspresyon. Casual niyang pinitik ang kanyang palso, ang kanyang mahabang espada ay direktang nakatutok sa napakalaking nilalang. Dagandong. Ang higanteng hayop ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon, nakaramdam ng galit. Itinuturing na pinakamataas na pinuno ng bulubunduking ito, paano nito hahayaan ang isang tao lamang na magpakitang gilas. Ang mga kuko sa harap nito ay nakakurbada, naglulunsad ng sarili sa isang sprint, na sumusugod patungo kay Zuan. Itinutok ni Zuan ang kanyang espada sa tiyan nito, para lamang lumipad ang mga spark at ang dekalidad na bakal na espada ay talagang yumoko. Thump! Ang halimaw ay mabangis na pinalis ang paa nito pababa, pinalipad si Zuan. Lumuhad siya sa isang tuhod at tumalikod kay Lito, sumigaw, bilasin mo, kunin mo sila at umalis. Tinasa ni Lito ang sitwasyon. Kung nanatili rito sina Lingang at Lian, talagang magiging lubhang mapanganib ito. Kaya naman, hinawakan niya ang dalawang bata at mabilis na umalis. Nang makarating sila sa kuweba, nagutos si Lito at agad na bumalik. Mula sa malayo, ang tuloy-tuloy na dagandong ay umalangaw-ngaw sa buong kagubatan, maging ang mga kalapit na taluktok ng bundok ay tila nanginginig. Tumakbo si Lito patungo sa sapa, habang samantala, maraming hayop ang sumugod sa kabilang direksyon, at dumaan sa kanya. Mukhang totoong nangingibabaw ang Titan Beast na ito, dahilan para tumakas ang lahat ng nilalang na ito sa takot. Sabi ni Lito sa sarili, binilisan ang kanyang hakbang. Nang bumalik siya sa gilid ng sapa, parehong wala na si Zuan at ang Titan Beast. Ngunit sa lupa, mayroong isang malaking patch ng pulang dugo, kasama ng kakaibang gintong likido. Lumapit si Lito upang suriin sila. Ang pulang dugo ay kay Zuan tiyak na nasugatan siya. At ang gintong likido ito ay malamang na dugo ng Titan Beast. Tila naging mahigpit ang labanan ng dalawa. Sa isang bahagyang pagtapik ng kanyang paa sa lupa, tumalon si Lito at nagsimulang hanapin ang kinaroroonan ni Zuan. Sa sandaling ito, sa lambak, ang isang tao at isang hayop ay nakakulong sa isang mabangis na pakikibaka. Si Zuan, sa kanyang berdeng mahabang damit, ngayon ay ganap na nabahiran ng pula ng sariwang dugo. Ang Titan Beast ay nagkaroon din ng ilang mga pinsala sa katawan nito, ngunit kumpara kay Zuan, ang mga pinsala nito ay hindi gaanong sugat sa balat. Sunod-sunod na patak ng malamig na pawis ang tumutulo mula sa noo ni Zuan. Kung magpapatuloy ito, maaaring mapatay siya ng Titan Beast. Bahagyang nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Siya kaya, ang dakilang diyosa ng 10,000 witches, ay mamamatay sa ilalim ng mga kuko ng halimaw na ito ngayon. Isang dagandong na yumanig sa langit at lupa, ang katawan ng Titan Beast ay sumabog sa isang malakas na gintong liwanag. Isang napakalawak, hindi nakikitang presyon ang nabuo sa isang mapanirang ipoypo, na naputol ang nakapalibot na mga puno sa kalahati sa puno. Pulang dugo ang mga mata nito, handa na sa huling pag-atake nito. Hinawakan ni Zuan ang kanyang espada ng mahigpit, ang kanyang mukha ay may walang katulad na determinasyon. Ang kawalan ng pag-asa ay naroroon, ngunit hindi isang pahiwatig ng pag-urong. Ang giant beast ay marahas na sumulpot, at itinulak ni Zuan ang kanyang espada. Klang! Nabasag ang longsword.
Nagbago ang mukha ni Zuan, at sumuntok siya, natapon lang ng 12-dosenang metro sa likod. Inihayag ng giant beast ang napakalaking bibig nitong puno ng dugo, at huminga ng malalim si Zuan. Dito na ba magtatapos ang buhay niya? Hoy! Biglang, isang medyo tamad na boses ang nagmula sa likod ng giant beast. Huminto ang halimaw at lumingon. At sa wakas ay nakuha ni Zuan ang kanyang pagkakataon at matagumpay na nakatakas. Bakit ka nandito? Nang makita si Lito, nakasimangot na tanong ni Zuan, at pagkatapos ay nagsimula siyang umubo ng dugo. Umiling si Lito, kalahating nagbibiro, paano ko iiwan ang isang dilag na mag-isa para tumakas? Si Zuan ay medyo hindi nakaimik, nagbibiro sa ganoong oras. Sa sandaling iyon, isang ideya ang naisip niya, Doktor ka, mayroon ka bang lason? Tumango si Lito, oo, bakit? Gusto mo bang lasunin ito? Tumango si Zuan, hindi ko alam kung ang lason ng mga tao ay magiging epektibo laban dito, ngunit maaari lang nating subukan ngayon. Naglabas si Lito ng pulang elixir, ang pag-scrape lang ng kaunting pulbos sa bagay na ito ay maaaring malason ng 10 baka. Kinuha ni Zuan ang elixir, okay, susubukan kong akitin ito. Habang umaatake ito sa akin, itatapon ko ang lason sa bibig nito. Hindi ba masyadong delikado ito? Ipinahayag ni Lito ang kanyang pagdududa. Sinabi ni Zuan, ito ang tanging paraan sa ngayon. Kung may mangyari sa akin, susubukan kong mag-aksaya ng oras hanggat maaari habang tumatakas ka, naintindihan mo. Sa pagtingin kay Zuan, na ang kilos ay banayad ngunit solemn na, si Lito ay naiwan sa katahimikan sandali. Bago siya makasagot, tumalikod si Zuan at naglakad patungo sa Titan creature. Sa sumunod na segundo, isang kamay ang dumapo sa kanyang ibabang likod. Nagbago ang ekspresyon ni Zuan, nanigas siya, bakit mo tinatakan ang aku point ko? Bitawan mo na. Kinuha ni Lito ang elixir mula sa kanyang kamay at mahinang ngumiti, ang mga pakikipagsapalaran na tulad nito ay dapat iwan sa ating mga lalaki. Huwag kang magpakawalang isip, hindi ngayon ang oras para maging bida. Nagtaas ng boses si Zuan. Hindi ako bida, seryoso ako. Tinapik ni Lito ang kanyang balikat, sa isang quarter ng isang oras, automatikong mag-a-unblock ang iyong aku point. Pagkasabi nito, naglakad siya patungo sa Titan creature. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, sumisigaw ng, hoy, big dumbass, sa tingin mo ay matigas ka, ha? Lakasan mo ang loob mong lumapit sa akin. Nagbago ang kilos ng Giant King Beast, nagdilim ang tingin nito. Kung hindi ka maglakas loob na lumapit sa akin, wala kang iba kundi isang basura. Kahit langgam sa lupa ay pagtawanan ka. Tumawa ng mapanokso si Lito. Hindi napigilan ang sarili, ang Giant King Beast ay umungal ng malakas, dumiretso kay Lito. Si Lito, magaan at maliksi na parang lunok, ay nawala sa masukal na kagubatan sa isang iglap. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Zuan, isang malakristal na luha ang bumagsak, bakit ang walang isip mo? Walang tigil na sprint si Lito sa loob ng kalahating oras, inakay ang Giant King Beast malayo sa kuweba bago tuluyang huminto. Huminto siya, lumingon para tingnan ang Giant King Beast, binibigyan kita ng pagpipilian, lumuhad at tawagin akong lolo, o manatili sa ilalim ng aking paa. Nagdilim ang mga mata ng Giant King Beast, ang mga gintong mata nito ay kumikinang na may pahiwatig ng pulang dugo. Kaya naiintindihan mo ang wika ng tao pagkatapos ng lahat, ngumiti si Lito. Dagendong. Ang kuko ng Giant King Beast ay kumislap paitaas, at ang kalapit na gilid ng bundok ay gumuho. Maya-maya pa, tumingin ito kay Lito na may kaunting kasiyahan at bakas ng pagbabanta. Na may mahinang ngiti, tumugon si Lito, ipakita mo ang iyong galing, magagawa ko rin iyon. Sa isang tapik ng kanyang paa, nagkaroon ng nakakabinging dagendong, bumitak ang lupa, na umaabot ng daan-daang metro. Ang higanting halimaw ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat, bahagyang nag-isip pagkatapos ay bumangga sa isang malaking bato. Bang! Nabasag ang malaking bato, ngunit nanatili itong hindi nasaktan. Ang higanting hayop ay nagsuot ng ekspresyon ng mayabang na pagsuway, nakatingin kay Lito ng may paghamak. Gawa sa bakal at bakal, ha? Tumaas ang isang kilay ni Lito, pagkatapos ay hinampas ang kanyang kamao sa isa pang mas malaking bato. Bang! Ang buong bato ay gumuho sa alikabok. Natigilan ng higanting hayop, bumuka ang bibig, halos malaglag ang dila. Nang 2 beses na natalo, ang higanting hayop ay napuno ng galit. 2 beses nitong sinakla ang lupa gamit ang kanyang mga kuko, handa nang umatake ng direkta. Biglang nagtaas ng kamay si Lito. Teka, may maganda akong hindi nailabas. Pinaikit ng higanting hayop ang mga mata, medyo naiinip na naghihintay sa kanya. Pagkatapos, bumunot ng espada si Lito.
Xuanyuan Sword. Ito, Xuanyuan Sword, kinikilala ito. Pinitik ni Lito ang kanyang daliri. Maaaring hindi makilala ng Titan ang Xuanyuan Sword, ngunit naramdaman nito ang malakas na aura ng espada mula rito at hindi maiwasang mapasimangot. Susunod, naglabas si Lito ng isa pang bagay ang Donghuang Bell. Ito, ang Donghuang Bell, isa rin ito sa 10 sinaunang banal na artifact ginamit ng mga Diyos. Pakilala niya habang nakangisi sa Titan. Naiisip mo ba kung ano ang pakiramdam ng makulong sa loob? Marahil ay matitikman mo ito saglit. Tumawa si Lito, ipinakita ang isang hilera ng mapuputing ngipin, na iniwang medyo nababahala ang Titan, at napaatras ito ng kalahating hakbang sa katahimikan. Meron din dito, pango-axe, na ginamit noong araw para likhain ang langit at lupa. Ang pagputol ng iyong mga buto ay hindi dapat malaking bagay, ang kalahati ay umaasa na makagawa ka ng sabaw, Titan. Mukhang kailangan kong maghanda ng isang malaking kaldero. Inihagis ni Lito ang pango-axe sa lupa, at sa isang malakas na pagbom, bahagyang yumanig ang buong bundok. Ang Titan ay mukhang takot at tahimik na umatras ng 3 hakbang. Susunod, inilabas ni Lito ang lahat ng kanyang banal na artifact. Ang mga artifact na ito mismo ay nagtataglay ng malakas na espiritual na kapangyarihan. Clustered together at the moment, mas nakakatakot sila. Kung isang ordinaryong tao ang lumitaw dito, maaari silang agad na durugan ng malakas na kapangyarihang espiritual. Maging ang Titan ay hindi na makayanan, at umatras na ng halos 100 metro. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nagpa siya itong tumakas. Sa kanyang pagtalikod, ang pango-axe ay dumaan sa kanya mula sa likuran at bumulusok sa lupa sa kanyang harapan. Hindi pa nga tayo nagsisimula ng away bakit aalis ka na? Si Lito, na may dalang isang tumpok ng mga banal na artifact, ay lumitaw sa kanyang harapan na may nakangiting mukha. Mukhang nahihiya ang Giant King Beast. Bilang isang pinuno ng dimensyong ito, ang sandaling ito ay isang malubhang dagok sa dignidad nito. Gayunpaman, kung ihahambing sa pagkawala ng buhay nito, ano ang pagkawala ng mukha? Bago pa ito makapag-react ay nontog na ang ulo nito sa lupa. Umuungol sa galit, sinubukan nitong pigilan. Gayunpaman, nalaman nitong ganap na hindi ito makagalaw. Parang ang paa sa ulo nito ay kasing bigat ng 100,000 bundok. Pagkatapos, muling lumitaw ang pango-axe sa harapan nito. Boom! Kasabay ng biglaang bugzo ng hangin, ang pango-axe ay nakipag-ugnayan sa lupa. Sorry, I missed. Let's try that again. This time, I will definitely chop your head off, sabi ni Lito na may masiglang ngiti. Ang Giant King Beast ay natakot na walang kaalam-alam, hirap na makatakas. Sino ang mag-aakala na pagkatapos maghari sa malalawak na kabundukan na ito sa loob ng 10,000 taon, makakatagpo ito ng ganoong suliranin? Kasunod nito, isa na namang malamig na bugzo ng hangin ang bumuga ng hangin. Ang Titan Beast ay nanginginig sa takot, ngunit sa pagkakataong ito, muling nahulog ang palakol sa lupa. Paumanhin tungkol dito. Dahil sa katangahan ko, hindi pa ako nakakain hanggang ngayon. Gutom na ako kaya nahihilo ako, hindi tama ang pinuntirya ko. But rest assured, I'll be accuracy this time, ani Lito, habang hinihimas muli ang pango-axe. Naku, walang makatiis sa takot na ito. Ang Titan Beast ay halos basa ang sarili nito. Literal na basa ang sarili. So scared. Ayaw mo bang mamatay? Tanong ni Lito, nakatingin sa halimaw. Tahimik na sumigaw ang Titan Beast sa puso nito, hindi mo ba sinasabi ang halata? Well then, I don't have any pet at the moment. So how about you become mine? If you behave well, I'll pamper you. Pero kung wala ka, well, let's just say, I would love to make a soup out of you. Nagsalita si Lito na may pilyong ngiti. Nang walang pagdadalawang isip, mabilis na tumango ang Titan Beast bilang pagsang-ayon. Good boy. Tinapik ni Lito ang malambot nitong ulo, binitawan ng paa, pagkatapos ay tumalikod at tamad na nag-inat. Ngunit, nanlamig ang mga mata ng Titan Beast at ini-swipe nito ang paa nito kay Lito. Bumagsak. Nang wala sa oras, bumagsak ang isang napakalaking God Farmer's Cauldron, natamba ang Titan Beast at umaagos ang dugo mula sa ilong nito. Ewo! Umalangaw-ngaw sa buong kabundukan ang mga sigaw nito sa paghihirap. Ito na ang una at huling babala mo. Kung may oras pa, itong kalderong ito ang magluluto sa iyo. Itinaas ni Lito ang God Farmer's Cauldron gamit ang isang kamay, habang may ngiti sa mukha. Tinakpin ng Giant King Beast ang ilong nito, hindi naglakas loob na magbitaw ng salita ng pagtutol. Wala itong karapatan.
Pagkatapos, naglakad ito papunta kay Lito, ibinaba ang katawan, at humiga sa paanan niya. Now, that's a good boy. Bakit gusto mong kumain ng tao kung ang sarap hinaplos ng balahibo mo? Sabi ni Lito na may ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Hindi makalaban, ang Giant King Beast ay ngumisi, tahimik na nagluluksa sa puso nito. Ako, ang pinuno ng mga bundok, ay naging ganito. Napaka-unpredictable ng buhay. Kabanata 934. Binuksan ni Lito ang sumiring, kumakayod sa loob ng ilang sandali bago tuluyang naglabas ng isang item. Kinapa ng Giant Beast King ang leeg nito, gusto niyang makita. Nang makita ang bagay, halos himateyan nito sa galit. Ito ay talagang isang kampana. Seryoso ba itong pretuhin na parang aso? Bagamat nakaramdam ito ng galit sa kanyang puso, masunurin nitong inilabas ang kanyang leeg, na nagpapahintulot kay Lito na ilagay ang kampana. Ang pagsusuot ng aking kampana ay nangangahulugan na ikaw ay aking alagang hayop. Mula ngayon, alalahanin ang iyong papel na alagang hayop, tinapik ni Lito ang ulo ng Giant Beast King, halika, maging kaibig-ibig para sa akin. Kaibig-ibig, aking paa. Ang Giant Beast King ay humagulgol sa inis. Oh, don't want to be adorable. Tapos kukuha ako ng panggatong para gawing sopas. Sabi ni Lito, nakataas ang isang kilay. Ang Giant Beast King ay nagpakawala ng malungkot na alulong, at ubiling humiga, tinitigan si Lito na may maningning, kumikinang na mga mata, na ikinakaway ang buntot nito pabalik-balik. Mas katulad niyan. Tumawa si Lito. Sige, pwede ka nang maglaro mag-isa, sinenyasan ni Lito ang kanyang kamay. Ang Giant Beast King ay tila naibsan sa mabigat na pasanin, pinaikot-ikot ang katawan nito at lumukso sa masukal na kagubatan. Sa loob ng kuweba. Bumalik si Zuan na nasaroon ng loob at naguguluhan, sinalubong siya ni Linggang sa kalagitnaan, nagtatanong, nasaan si kuya? Umiling-iling si Zuan, inakay niya ang higanteng hayop upang iligtas ako. Natatakot ako sa pinakamasama. Nangilid ang mga luha ni Lian at napaiyak, napakabuting tao ni kuya, napakasama ng higanteng hayop. Nakakuyom ang kanyang maliliit na kamao, determinado si Linggang habang patungo siya sa pasukan ng kuweba, papatayin ko ang higanteng hayop na iyon. Hinawakan siya ni Zuan, iginiit, huwag kang pabigla-bigla, magmarcha ka lang patungo sa kamatayan. Nakagat ni Linggang ang kanyang labi, matigas na pinipigilan ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, isang lilang paputok ang sumabog sa malayong kalangitan. Sumulyap si Zuan at sinabing, dumating na ang aking mga tao, dapat kang sumama sa akin. Para saan? Tanong ni Linggang. Sumagot si Zuan, sa Purple Swallow City. Pumulot ng bato si Linggang at iniwan ang kanyang pirma sa lupa, kuya, pupunta tayo sa Purple Swallow City. Sa pagtingin sa sitwasyon, bumantong hininga si Zuan at umiling, hindi niya ito makikita. Bamulong si Linggang, paano kung bumalik siya? Si kuya ay mabuting tao, pinapabore ng kapalaran ang mabuti. Si Zuan ay may masalimuot na ekspresyon sa kanyang mukha, sa loob-loob na buntong hininga, sa kasamaang palad, ang gayong posibilidad ay maliit sa wala. Pagkatapos, siya, kasama ang dalawang bata, ay nagsimulang maglakad patungo sa direksyon ng paputok. Bumalik si Lito sa kinaroroonan ng yungib ng makabangga niya ang isang grupo ng mga tao. Ang napakalaking swerte ngayon, hindi man lang nakawin ang isang tao at napunta sa matandang ito. Sa grupo ng mga brute, dalawa ang may dalang poste na may matandang lalaki na nakatali dito. Mga Ginoo, nakikiusap ako na palayain mo ako. Kinuha mo na lahat ng pera at gamit ko, bakit kailangan mo pa akong idamay? Malungkot na pakiusap ng matanda. Hehe, kahit na wala ka masyado, sapat ka na bilang toothpick para sa alaga kong hayop. Ngumisi ang lead bandit. Bigla niyang napansin ang isang binata na nakatayo sa kanilang dinadaanan at nakasimangot, sino ka? Umalis ka. Walang pakialam na sumagot si Lito, ikaw ba ang lumikha ng landas sa bundok na ito? Nagdilim ang ekspresyon ng tulisan, mapahamak, hindi mo ba masasabi kung sino kami? Kung hindi ka sumigaw, itali ka rin namin. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Lito, maaari mong subukan, ngunit duda ako na mayroon kang lakas. Hahaha. Nang matapos ni Lito ang kanyang pangungusap, humagalpak ng tawa ang mga bandido. Anak, mukhang kawawang scholar ka, dapat baliw ka. Hindi ka namin gustong abalahin, ngunit narito ka para magboluntaryo. Kuya, bakit hindi mo rin siya itali? Isaalang-alang ito bilang dagdag na pagkain para sa halimaw, mungkahi ng isang nakababatang tulisan. Tumango ang kidnapper, naglabas ng maikling kutsilyo mula sa likod, at naglakad patungo kay Lito. Gayunpaman, tumayo si Lito, hindi gumagalaw kahit isang pulgada, hindi man lang nakakunot ang kanyang mga kilay.
Naramdaman ng kidnapper na may mali. Siya ay nasa linyang ito ng negosyo sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang taong napakahusay. Anak, lumuhad ka at yumuko sa akin. Iingatan kita hanggang bukas, at ngayon, ipapakain ko ang matanda sa mga halimaw. Itinutok ng kidnapper ang kanyang maikling kutsilyo kay Lito, sinabi ito ng may mapagmataas na kasiyahan. Masyadong mayabang. Umiling si Lito, nagtulak ng suntok. Bam! Ang kidnapper ay itinapon pabalik, malupit na bumagsak sa isang puno. Nagmamadaling lumapit ang kanyang mga tauhan upang tingnan siya, sinubukan ang kanyang hininga, at napasigaw sa takot, patay. Patay na siya. Maghayganti ka sa amo. Pinalibutan nila si Lito nang nakataas ang kanilang mga sandata. Umiling si Lito, gumalaw ang kanyang mga kamao na parang mga anino, at sa isang kisap mata, lahat sila ay natamba. Tumakbo. Ang mga kidnappers ay tumakas sa takot na iniwan ang matanda sa lupa. Lumapit si Lito at kinalas ang mga tali sa matanda. Salamat, binata. Kung hindi dahil sa iyo, malamang na ako ay naging beast food. Yumuko ang elder sa direksyon ni Lito. Nagkibit balikat si Lito, wala lang. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Hoy, binata. Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong ipahayag ang aking pasasalamat, ano ang maibibigay ko sa iyo? Hinawakan ng matanda si Lito. Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi na kailangan, nagmamadali ako. Baka sa mukha ng matanda ang paggalaw, binata, kapuri-puri ang iyong pagiging mapagmahal. May impolite request ang matanda. Pakisabi sa akin. Hinaplos ng matanda ang kanyang balbas, naglalakbay ako at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo ako ng mga tulisan. Ang lahat ng aking mga tauhan ay namatay, at mayroon pa ring ilang distansya sa pagitan dito at sa aking tahanan. Kung handa kang samahan ako, ako ay walang katapusang magpapasalamat. Nag-isip sandali si Lito. Ang isang matanda na nag-iisa sa ilang na ito ay talagang mapanganib. Sige, pero kailangan ko munang pumunta sa isang lugar. Tumanggo si Lito. Sumagot ang matanda, walang problema, marami akong oras. Si Lito at ang matanda ay bumalik sa yungib, at nakitang wala na itong laman. Sa pagtingin sa mga palatandaan sa lupa, sinabi ng matanda, mukhang umalis na ang iyong mga kaibigan. Tiningnan ni Lito ang mga bakas, nakasimangot at sinabing, The Purple Swallow City. Tumingin ang matanda sa titig ni Lito, tumatawa, kuya, mukhang galing ka sa labas. Ang Purple Swallow ay isang sikat na lungsod sa gitna ng daang-libong bundok na ito. Sikat. Malaki ba ito? Tanong ni Lito habang hawak ang baba. Umiling ang matanda, hindi ito malaki ang sukat, ngunit ito ay may mataas na katayuan. Sa daang-libong bundok, mayroong 9 na lungsod sa kabuuan. Ang Purple Swallow ay matatagpuan sa loob ng Kilincheng, ang pinakamalaking lungsod, na umiiral bilang isang lungsod sa loob ng isang lungsod, bilang isang sagradong lungsod sa mga lungsod. Sagradong lungsod. Mayroon ba itong ibang kahalagahan? Puno ng pag-usisa si Lito. Sila ay patungo sa Purple Swallow, ito ay malamang na ideya ni Zuan. Maaaring si Zuan ay mula sa Purple Swallow. Sir, alam mo ba kung nasaan ang Purple Swallow? Tanong ni Lito. Pinaikot-ikot ng matanda ang kanyang balbas at tumawa ng buong puso, nagkataon lang. Sa totoo lang, ako mismo ay taga-Kilincheng. Mukhang pareho tayo ng destinasyon. Kung gayon, mangyaring gawin sa akin ang pabor na gabayan ang daan, sabi ni Lito. Pagdating sa kilin, itinaklap ng elder ang kanyang mga kamay bilang pagbati kay Lito, binata, salamat sa iyo na makakabalik ako ng ligtas sa pagkakataong ito. Salamat. Ngumiti lang si Lito, huwag mo nang banggitin, sir. Ito ay simpleng bagay lamang. Dahil hindi ka tatanggap ng anumang gantimpala sa pera, mangyaring tanggapin ito. Inilabas ng matanda ang isang kahoy na plate na may mga komplikadong pattern na nakaukit dito. Sa kilin, kung mayroon kang anumang mga problema, hindi alintana kung sino ito, ipakita mo lang sa kanila ang plaka na ito at ang iyong problema ay malulutas. Si Lito ay medyo nagdududa, ngunit tinanggap ang kahoy na plate dahil napagtanto niyang ito ay isang kilos ng mabuting kalooban. Bahagya siyang yumuko at sinabing, Ma'am, aalis na ako ngayon. Itinuro ng matanda ang isang direksyon, sumunod sa daang ito at magpatuloy sa kanluran. Makalipas ang halos 1 oras, makikita mo na ang mga tarangkahan ng Purple Swallow. Nang makitang unti-unting nawawala ang figure ni Lito, inikot ng matanda ang kanyang balbas, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Master ng lungsod, huli na ang aking mga nasasakupan. Biglang sumulpot sa gilid ng matanda ang isang grupo ng mga martial artist na nakasuot ng napakagandang kasuotan, nakaluhod sa isang tuhod na pare-pareho.
Bahagyang humigpit ang ekspresyon ng mukha ng matanda, mahinang nagsabi, tumayo ka. Ang nangungunang martial artist ay yumuko sa kanyang kamay na nagsasabing, natanggap namin ang balita na nagkaroon ka ng gulo sa labas ng lungsod, kaya ang mga taong nakatuon sa paghahanap kaagad sa mga bundok, hindi inaasahan na nakabalik ka na. Salamat lang sa tagapagligtas ko na buhay pa ako. Kung umaasa ako sa iyo, baka matagal na akong namatay. Matigas na saway ng matanda. Karapat-dapat kaming parusahan, aking master. Ang grupo ay muling masunurin na lumuhod. Ang lumabas, ang matandang ito ay walang iba kundi si Goryo Gongsun, ang master ng lungsod ng Kailan. Tumayo na kayong lahat. Si Goryo, na nasa likod ang mga kamay, ay nagsalita ng mababang utos. Sumunod, lumitaw ang isang marangyang sedan chair. Yumuko si Goryo para sumakay sa sedan chair pabalik sa kanyang mansyon. Dumating si Lito sa ilalim ng City Tower ng Purple Swallow City. Nagdilim na ang langit. Siya ay nag-aalala, hindi alam kung saan magsisimulang hanapin si Zuan at ang dalawang bata sa malawak na dagat na ito ng mga tao. Pagdating sa isang bahay tuluyan na nagnanais na manatili para sa gabi, narinig niya. Ikaw kasi. Isang galit na boses ang umalangaw-ngaw. Nang makita ang paglapit, medyo nagulat si Lito, hindi inaasahan na magkukross ang landas ni Red Frost. Ang kanyang mga sugat ay gumaling ng ilan, at siya ay nakasuot pa rin ng kanyang mahabang pulang palda, at ang kanyang itim na buhok ay umaagos pababa na parang tinta. Siya ay kapansin-pansing maganda at nakakakuha ng atensyon ng mga dumadaan. Sa sandaling ito, ang kanyang magagandang mata ay galit na nanlilisik kay Lito. Kinagat ni Lito ang kanyang mga labi at sinabing, pagkalipas ng lahat ng mga araw na ito, nakikilala mo pa rin ako sa unang tingin. Nahulog ka na ba sa akin? Pa! Lumuwa si Red Frost, bakit hindi ka umihi at tingnan mo ang sarili mo sa salamin, tingnan mo kung ano ka. Ang lalaking karapat-dapat sa akin ay ang cream of the crop. Ano ka sa tingin mo na itinoon ko ang aking mga mata sa iyo? She gave a cold hump at naglakad patungo sa itaas. Ngumisi si Lito, dahil hindi niya sineseryoso ang kanyang pagbibiro. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napansin niya ang dalawang lalaki na pumasok mula sa front gate. Nakatutok kay Red Frost ang napakalamig nilang mga tingin, at palihim silang sumunod sa kanya. Sa pamamagitan ng kanilang hakbang, ang dalawa ay naging Top Gun fighters, na lumalapit sa isang mas mababang antas ng Grandmaster. Malinaw nitong ipinahiwatig na pinuntirya nila si Red Frost at halatang walang kwenta. Walang intensyon si Lito na makialam, ngunit dahil magkapatid sina Red Frost at Zuan, siguro, dapat niyang malaman kung nasaan si Zuan. Sa pag-iisip sa mga linyang iyon, nagpasya siyang sundan din sila. Maya-maya, may narinig na mga tunog mula sa kwarto. Naiipit si Red Frost sa kama ng isa sa mga lalaking sumimangot, huwag kang sumigaw, kung hindi. Isang matalim na punyal ang idiniin sa leeg ni Red Frost. Bahagyang sumikip ang mukha ni Red Frost, at tumango siya. Miss Red Frost, hindi ka namin gustong saktan. Gusto lang namin ang iyong banal na linya ng dugo, sinasabi nila na ang pag-inom ng isang tasa ng dugo ng banal na lahi araw-araw, sa loob ng 77-49 na araw, ay higit na mataas sa 100 taon ng mahirap na paglilinang. Matako na nagsalita ang lalaking may dilaw na ngipin. Kumunat ang noo ni Red Frost. Anong gusto mo? Malungkot na tumawa ang lalaki, medyo simple lang, basta kumilos ka at bigyan kami ng dugo sa loob ng 49 na araw, hindi ka namin papatayin. Iniangat ni Red Frost ang kanyang mga labi, ang dugo ba ng aking banal na lahi ay parang isang bagay na karapat-dapat kainin ng isang mababang buhay na tulad mo. Napakunot ang noo ng lalaki, mapahamak. Tinatanggihan mo ang isang toast para lamang mapilitan akong uminom ng forfeit. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Itinaas niya ang punyal, handa ng saksakin, nang umalangaw-ngaw ang isang boses mula sa sulok ng silid. Dalawang lalaki laban sa isang babae, seryoso ba kayo? Naka-crossleg si Lito sa isang upuan, nakapatong ang kanyang pisngi sa isang kamay habang mapanuksong pinagmamasdan ang dalawang lalaking iyon. Kabanata 935. Agad na nagbago ang mukha ng dalawang lalaki. Hindi nila inasahan ang karagdagang tao sa silid, lalo na ang hindi nila napansin. Dapat ay pinabayaan na nila ang kanilang mga bantay. Anak, kaibigan mo ba siya? Ang isa sa kanila ay curious na sumulong, inihanda ang sarili para sa isang pag-atake. Nagkibit balikat si Lito, hindi, tinangkad din niya akong patayin. Nakahinga ng maluwag ang lalaki, kung ganoon ay umalis ka na, huwag ka nang makialam pa. Maghihiganti kami para sa iyo. Gayunpaman, umiling lang si Lito. Ano? Hindi ka payag. Malungkot ang mukha ng lalaki.
Kalmadong sumagot si Lito, sa usapin ng paghihiganti, mas gusto kong ayusin sila sa sarili ko. Mas kasiya siya sa ganoong paraan. Pagkasabi niya nun ay tumayo siya. Mas mabuti kung hindi mo ako pakikialaman. Natigilan ng dalawang lalaki, saka tumawa ng malamig, anak, sinusubukan mong magnakaw sa amin. Literal na nililigawan mo si kamatayan. Ang isa sa kanila ay biglang bumunot ng pilak na espada na itinutok kay Lito. Inilabas ni Lito ang Xuanyuan sword, iniswipe ito ng paalang. Kumalabog. Ang pilak na espada ay nahati sa dalawa. Naglabas ng espada si Lito, tinamaan siya mismo sa dibdib. Ang lalaki, na nakatingin sa espadang nakabaon sa kanyang dibdib, ay may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ni hindi niya nakita kung paano ginawa ng kabilang partido ang kanyang hakbang. Ikaw. Sa sandaling ito, hindi maitago ng ibang taong naruroon ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Ang dati ay 2-on-1 na sitwasyon ay agad na naging 1-on-2 na sitwasyon. Ipapayo ko sa iyo na umalis ka agad. Ang lakas ng binatang ito ay higit pa sa iyo, sabi ni Red Frost na may malamig na tawa. Ninatngat ng lalaki ang kanyang mga ngipin at ngumisi, mapahamak, inagaw sa akin ang madaling puntirya. Hindi kita hahayaang makawala dito. Naglabas siya ng itim na tableta at pinilit itong lunukan ni Red Frost. Agad na nagbago ang mukha ni Red Frost, ano ang ginawa mo sa akin? Hey, something that will bring you a lot of pleasure? The man gave a eerie laugh, ay nalalayan ang kasama at umalis. Naglakad si Lito sa gilid ng kama, kinakalikot ang Xuanyuan sword, Miss, mayroon ka bang sasabihin tungkol sa iyong mga nakaraang aksyon? Walang pakialam na sumagot si Red Frost, huwag kang umasa ng paghingi ng tawad mula sa akin. Hehe, huwag mo akong sisihin kung gayon dahil hindi ako magiliw, sa isang pitik ng kanyang kamay, inilagay ni Lito ang Xuanyuan sword sa kanyang puting leeg. Agad na nagbago ang mukha ni Red Frost, ikaw. Huwag mo akong patayin, mabibigyan kita ng pera. Itinaas ni Lito ang kanyang paa sa kama, halos magkadikit ang kanilang mga ilong, at sarkastikong sumagot, ginagamit mo pa rin ba ang pandaraya na iyon? Niloko mo na ako noon pa kung nakinig ako sa iyo, malamang na inutusan mo akong patayin kaagad. This time. I won't lie to you, sagot ni Red Frost na kumikinang ang maganda niyang mga mata. Tumanggo si Lito, sige, kukunin ko ang iyong salita para dito sa pagkakataong ito. Gamit ang isang pitik ng kanyang espada, pinutol niya ang lubid na nakagapos sa kanya. Agad naman siyang lumingon. Ilang sandali pa, biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin mula sa likuran. Inaasahan ito, tumabi si Lito at naglapat ng palm strike sa dibdib ni Red Frost. Napaatras si Red Frost at bumagsak sa kama. Bakit ba ang malisyoso mo? 2 beses na kitang nailigtas, pero both times, sinubukan mo akong patayin. Ngumisi si Red Frost, sisigot na sana, biglang nagbago ang mukha niya. Anong problema? Bakit ang init? Namumula ang kanyang mukha, bumibilis ang kanyang paghinga, nababalot ng manipis na pawis ang kanyang katawan. Isang pag-iisip ang sumagi sa kanya, at napabulalas siya, pwede ba itong tableta? Naalala lang ni Lito, parang may pinakain ang lalaki kanina. Ang sakit. Lumapit ito sa kanya, hinawakan ang palso ni Red Frost, at kinuha ang palso nito. Presumptuous, huwag mo akong hawakan. Galit na sigaw niya. Tumawa si Lito, kinukuha ko lang ang palso mo. Anong biro, malinaw na sinasamantala mo ang sitwasyon. Sinabi ni Red Frost, na nakakunot ang noo. Binawi ni Lito ang kanyang kamay, na nagsasalita ng walang pakialam, kung wala kang tiwala sa akin, gawin mo na lang. Sa nakikita ko, nakainom ka ng aphrodisiac. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Red Frost, ano ang ibig sabihin nito? Ipinaliwanag ni Lito, nangangahulugan ito na kailangan mong maghanap ng lalaking makatabi sa higaan. Papatayin ko siya for sure. Galit na hinampis ni Red Frost ang kama, nagbago ang kanyang mukha, napilit na pinipigilan ang sarili. Humikab si Lito, gayunpaman, mayroon akong paraan para ma-detoxify ka. Sinulyapan siya ni Red Frost, ang kanyang magandang mukha ay agad na namumula ng pulang-pula, galit na galit, managinip ka. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa gawin ang ganoong bagay sa iyo. Napakamot ng ilong si Lito, bumulong-bulong, kahit gusto mo, hindi ako interesado. Anong sabi mo? Pinandilatan siya ni Red Frost ng magagandang mata. Naglakas loob ang lalaking ito na hamakin siya. Umubo ng awkward si Lito, ngayon ako na ang baalang iligtas ka, ganito ba ang ugali mo? Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Red Frost na may diretsyong mukha. Tinuro ni Lito ang kanyang sarili, tawagin mo akong gwapong kuya, ng 2 beses. Hey!
Tignan mo kadalasan ang pakitang tao mo, ngayon kailangan mo pa akong pakinggan. Sa iyong panaginip. Sarcastic na sagot ni Red Frost. Well then, stay alone. Kung babalik siya, I wish you to a passionate night. Tinapik ni Lito ang kanyang puwitan, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Tumigil ka. Nagngangalit si Red Frost sa galit ngunit hindi niya kayang harapin si Lito ng direkta. Kagat-kagat ang kanyang matambok na mapupulang labi, pinaghirapan niyang iluwa ang dalawang salita, bro. Bro. Ang liit ng boses mo, lamok ka ba? Hindi nasisiyahang sabi ni Lito, umiling-iling. Nangangatil ang mga ngipin ni Red Frost sa paggiling, at sa isip niya ay nagmumura, bastos na brat, maghintay ka lang. Kapag nakapag-detox na ako, hindi na kita bibitawan. Si Red Frost ay nakangiti ng nakakaloko at malinaw na sinabi, gwapong kuya, tulungan mo ako kaagad. Siya ay natural na napakaganda. Ang ngiti sa sandaling ito ay walang kabuluhan. Tumango si Lito, kumuha ng pilak na karayom at sinabing, una, habarin mo ang iyong damit. Ang ngiti sa mukha ni Red Frost ay agad na nag-freeze, anong sabi mo? Sagot ni Lito, haha, huwag mong masyadong isipin. Kailangan kong magpasok ng karayom sa tiyan mo para ma-detox ka, syempre, kailangan mong maghubad. Hindi makatanggi, sinabi ni Red Frost, tumalikod ka. Nakakainis. Tumalikod si Lito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Red Frost, handa na ako. Nang tumalikod si Lito, nakita niya si Red Frost na gumagalaw sa ilalim ng mga kumot, na may bahagi lamang ng kanyang payat at puting nyebe na tiyan. Kung maglakas loob kang hawakan ng hindi naaangkop, maghintay lang at tingnan. Tumingin sa kanya si Red Frost, namumula sa inis. Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa mga babaeng may masasamang puso tulad mo. Humakbang si Lito at sinimulang ilapat ang mga karayom ng acupuncture. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos na niya ang paglalagay ng mga karayom. Tinusok ni Lito ang gitnang daliri ni Red Frost, at damaloy ang isang bahid ng itim na dugo. Inilagay ni Lito ang dulo ng kanyang daliri sa kanyang bibig, sinipsip ang itim na dugo. Agad na naging kasing pulang kamatis ang mukha ni Red Frost. Mahinahong sinabi ni Li Xiao, naalis na ang lason. Ano ang pakiramdam mo? Tumango si Red Frost, hindi na ako kasing init. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang damit at muling tumayo. 2 beses na kitang nailigtas at tinulungan kang mag-detox, hindi mo ako aalalahanan na tulungan mo ako, hindi ba? Biglang nagsalita si Lito. Tiningnan siya ni Red Frost ng masama, ano yon? Gusto kong hanapin ang kapatid mo, sabi ni Lito. Ngumisi si Red Frost, hindi mo iniisip na ligawan siya, hindi ba? Si Lito, na may bastos na ekspresyon, ay nagsabi, nagseselos ka ba? Police? Ano bang pagseselosan ko? Pagsusuri kay Lito, mapanlate na sinabi ni Red Frost, hindi ako interesado sa iyo. Ang isang taong karapat-dapat sa akin ay dapat na parehong mahusay sa moral at intelektual. Anong meron ka? Bulong ni Lito sa kanyang sarili, ganyan kataas na hinihingi, mag-ingat na huwag manatiling walang asawa. Hindi bagay sa'yo yan. Napabuntong hininga si Red Frost. Tanong ni Lito, mahahanap mo ba talaga siya? Walang pakialam na sinabi ni Red Frost, maaari kitang dalhin sa kanya. Ngunit sa isang kondisyon, ang lahat ng nangyari ngayon ay dapat manatiling hindi masasabi. Huwag mong banggitin ito kahit kanino, lalo na ang bahagi kung saan tinulungan mo akong mag-detox. Tumango si Lito, deal. Para sa layuning pangkaligtasan, nagpasya silang lumipat sa ibang inn. Bago humiwalay, curious na nagtanong si Lito, mayroon akong maliit na pagdududa, mukhang may sama kang loob sa kanya. Sabik kang patayin siya. Tumigas ang mukha ni Red Frost, none of your concern. Pagkatapos, sabay malakas na sinare niya ang pinto. Pinapaginhawa ang kanyang namamagang ilong dahil sa impact, umiling si Lito na nagsasabing, mapahamak, ang babaeng ito ay mapaghiganti. Sana manatili siyang walang asawa magpakailanman. Kinabukasan, maaga silang umalis. Ang Purple Swallow City ay isang banal na lungsod, ang lahat ng mga gusali ay puti, at mukhang napakasagrado. Ang mga lansangan ay puno ng aktibidad, at habang hinahangaan ni Lito ang kakaibang lokal na kasuotan habang naglalakad, tila masayahin siya. Biglang may bumusina mula sa unahan. Isang karwahe na hinihila ng kabayo ang lumapit sa kanilang daan. Nakatali dito ang isang dekalidad na Jujube Red Horse. Ang driver ay walang awa na humahawak ng kanyang letigo, sumisigaw, umalis ka. Umalis ka sa daan. Ilang sandali lang ang lumipas para ang mga tao, na minsan ay puno ng kaligayahan, ay nadulas sa isang estado ng gulat, at sila ay nagsisigawan upang maiwasan ang nagngangalit na kabayo.
Isang batang lalaki, mga 3 o 4 na taong gulang, na nakahawak sa isang maliit na bola ng balat, ay nabigong makaiwas sa oras at malapit ng matapakan ng kabayo. Ang ina ng bata, na bumibili ng isang bagay sa gilid, ay natakot kaya sumugod siya upang iligtas siya. Nagulat, itinaas ng kabayong mapula-pula ang mga paa nito at biglang huminto ang karwahe. Sa kabutihang palad, hindi nasugatan ang bata. Habang ang lahat ay nakahinga ng maluwag, isang inis na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng karwahe, "What on earth happened?" Agad namang tumugon ng may paggalang ang driver, "Master ko, nakaharang sa daan ang isang babae at ang kanyang anak. Ang aking kabayo ay natakot dahil sa kanila. Kalad ka rin sila palayo at bigyan ng bawat isa sa kanila ng 50 letigo." Isang tamad na boses ang nagmula sa lalaki sa loob ng karwahe. Humarap ang driver sa kanyang mga tauhan at sinabi, "Nag-utos ang iyong master, kalad ka rin sila palayo at bawat isa ay bigyan sila ng 50 letigo." Yes. His men were about to seize the pair. Agad na kumulo ang sama ng loob ng karamihan. Muntik mo na silang masagasaan ng iyong kabayo. Bakit sila ang tatanggap ng parusa? Hindi ba't medyo nakaka-overbearing iyon? Ang kutsero ay nanlilisik, nagsasalita ng mabangis, idilat ang iyong mga mata at tingnan kung sino ang nasa karwahe. Kasabay nito, ang kutsero ay nagsiwalat ng isang kahoy na tableta, "Nasa karwahe ang anak ng manor mo, siyang master mo ang ika-4. Ano, siyang master mo ang pang-4? Nang marinig ang pangalan, ang karamihan ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng pagkamangha. Tagumpay na tumawa ang kutsero, may nang-ahas pa bang tumutol? Dahil dito, tumahimik ang lahat, wala nang nang-ahas na magprotesta. Tinanong ni Lito si Red Frost, "Ano ang manor mo?" Ipinaliwanag ni Red Frost, ang lungsod ng Purple Swallow ay may banal na palasyo at 4 na dakilang manors. Ang 4 na dakilang manors ang namamahala sa buong ekonomiya ng Purple Swallow City at kabuhayan ng mga tao, napakalaki ng kanilang kapangyarihan. Ang pang-4 na young master na ito ay ang lehitimong anak ng manor mo, o sa madaling salita, ang magiging master mo. Sinong maglalakas loob na saktan siya? Pabirong sinabi ni Lito, "Kung gayon, hindi ka rin mangangahas." Humalaklak si Red Frost, "Hindi ako interesado." "Ako naman, interesado." Sa sandaling bumigkas ang mga salita, humakbang si Lito at lumapit. "Hoy, tulala ka ba?" Nagbago ang mukha ni Red Frost, wala siyang oras na pigilan siya, at ipinadyak ang kanyang paa sa pagkadismaya, "Ang walang isip mo, kapag nasaktan mo siya, hindi ako lalapit para iligtas ka." Nang malapit ng kunin ng kanyang mga tauhan ang mag-ina, lumapit si Lito at walang pakialam na sinabi, "Sandali." Sinulyapan siya ng kanyang lalaki, nang hihinayang nagtatanong, "Ano ang gusto mo?" Itinuro ni Lito ang mag-ina, "Wala silang ginawang mali, bakit mo sila hinuhuli?" Ngumisi ang lalaki, "Ang ika-4 na young master mo ay hindi nangangailangan ng dahilan para sa kanyang mga aksyon. So, nagdadrama lang kayo." Sabi ni Lito. Sa sandaling sinabi niya ito, nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ng mga nanunood. Sino ang binata na ito? Ang kanyang katapangan ay labis na matapang, nang ahas na hominin ang ika-4 na young master mo sa gitna ng kalye.